today is Sunday at try natin na kumita ng konti. Ang shift natin today is only 3 hours from 8:45 to 11:45. So it's Sunday, hopefully it's gonna get busy later on. So dito tayo tumambay ngayon sa McDonald's dahil karamihan ng mga breakfast restaurant ay mga sarado pa. Okay, I'll see you later. Ang biyahe natin mga Calacuachero. Yan, meron tayo agad McDonald's. Kano yan? £4.49. Kunin. So pakita ko lang sa inyo kung itsura ng McDonald's dito sa UK. So mayroon kami designated area para pumick up ng orders. Kitang-kitang ang kitchen nila. Right, so first order of the day. So naghintay tayo ng 15. So half an hour tayo naghintay bago tayo nagkaroon ng first order. Starting route to 12 Long Street. Proceed to Barcan Way, So, then turn left. Turn left onto Barcan Way, then turn right onto Bolton Road. So usually, hindi ako nag-standby sa McDonald's kasi nga Turn right onto Bolton Road. masyadong maraming drivers, so marami tayong mga competitors sa McDonald's. Plus, may waiting time pa, so parang nasasayang lang yung oras sa McDonald's. Pero dahil nga Sunday ngayon, wala masyadong restaurants na bukas, only so far McDonald's and Costa pa lang. So no choice but to wait in McDonald's for half an hour to get an order. So ang gagamitin nating apps ngayon is Just Eat, the main app, courier app ko, dahil nga mas malaki ang kinikita natin dyan at mas magandang bayad. So ang backup natin ulit is Uber Eats. So kuhanan natin kung saan tayo magda-drop off. So si Aling Chloe, number 12. Drop off lang natin sa unang customer natin for the day, and so lucky nakakuha tayo agad ng second trip. So punta tayo ngayon sa Greg's, yun yung suki natin na bakery / coffee shop. Alam nyo, kahit maghintay ako sa Greg's, okay lang kasi may libreng kape. so ngayon, Greg's ang bread and butter natin sa pag-deliver. Okay, so dumating tayo sa Greg's. Click natin yung I have arrived. So 9:22. So 2 minutes. In 2 minutes kailangan ma-pick up na natin siya. So base dyan sa pick up order at 9:22 and 9:21. So 1 minute lang. Diyan lang yan. Thank you. Right, so en route tayo ngayon sa second delivery natin for the day. So 0.8 miles lang siya, so ibig sabihin mga 3 minutes lang. So kita nyo walang masyadong kotse dahil nga Sunday. So isa sa mga magagandang pagkakataon pag Sunday, walang traffic, less traffic. So relax lang tayo sa pagdadrive. Ayun, walang
kotse. Walang masyadong sasakyan. Problema dito sa UK, kahit na masabi mong main road, napakasikip pa rin. Kaya kita nyo, yung mga sasakyan nakapark sa kaliwat kanan. Dahil ang mga bahay dito, karamihan walang mga driveway. Grabe ganda. Walang sasakyan. So ang weather ngayon dito 18 degrees. So tama lang. Importante hindi umuulan. Medyo makulimlim siya kung makikita niyo. Right, straight away nakakuha tayo agad pagka drop off natin. So si Ate Amanda, alak na naman ito. Suki natin to eh. So maganda to, mukhang may tip. Sige na, punta na tayo sa Co-op. Okay, so we're on our way to Co-op. So medyo malayo siya, 1.7 miles from my second drop off point. So ang kagandahan sa Just Eat app, they paying you from the point na ma-pick up mo siya to the restaurant or the store, and then they're gonna pay you as well from the restaurant going to the customer. So from point A to point B may bayad. So from point B to point C may bayad. Unlike Uber, ang binabayaran lang nila is yun na nga, from the store to the customer lang. So kaya mas preference ko ang Just Eat. Dahil mas malaki ang ating kinikita dito. So itong third delivery natin, wala pang isang oras, no? So third delivery natin is £7.28. So I think ma-achieve natin ang £16 an hour. So magkano ang £16 an hour? So sabihin natin 16.50. I-times nyo yun sa magkano ba exchange rate yan? So sabihin na natin 72 times 16.50. Oh, okay ah. Almost 12 pesos. Sabihin nyo. So from the start of my first delivery, so 26 minutes pa lang. So sabihin na natin mag-travel tayo to the restaurant papunta sa customer, mga 15 minutes. So sabihin na natin mga 45 minutes, kumita na tayo ng almost 1,200. Sabihin na natin 1,200. So 45 minutes lang yan. So okay, di ba? Okay, so kapipick up lang natin sa Co-op. So medyo busy sa Co-op ngayon. Mga 5 customers yung naka-queue. So kailan pa natin maghintay ng konti, pero not too bad. Mukhang magandang umpisa ng araw natin. So hopefully pagka-drop off natin kay Miss Amanda, makakuha tayo agad straight away. So maaari, sana lang Lord, cross your fingers, maaaring ma-attain natin ang £20 an hour. Bihira lang yan. So dito sa UK, kailangan lang magsipag-sipag. Sa bagay, kahit saan, kung nasaan ka man, kailangan talaga maging masipag ka, dahil syempre sa hirap ba naman ang buhay
Every penny counts. So, kung walang tiyaga, walang nilaga, sabi nga nila. Ewan ko, nabanggit ko na sa inyo, no? So, medyo matagal-tagal na rin tayong nag-deliver, pero part-time lang. So normally ang shift ko is breakfast and lunchtime lang. So normally between 8 o'clock up to max is 2 o'clock ng hapon. So ang Just Eat, nagbibigay sila ng shift, usually mga 3 to 4 hours lang. Pero in between that, meron tayong freelance na Uber Eats. So yung Uber Eats, anytime pwede kang maka-pick up. Wala silang tinatawag na shifts. Unlike sa Just Eat, kailangan mo magkaroon ng shift para makapagtrabaho ka ng pag-deliver. So sabi ng mga full-time driver, hindi nga daw sila masyadong makakuha ng shift. So ito lang pag-deliver ang kanilang source of income. So kung wala silang makuhang shift, wala silang trabaho sa Just Eat. So nagtsatsaga sila sa Uber, pero karamihan sa kanila sobrang sipag. Pero yun mo, katrabaho sila na pagdadrive, pagdadeliver for 12 hours silang nagdadrive. Pero yun, ako nga lang 3 hours lang ako straight na nagdadrive, nakakapagod na yun. Pang 12 hours, sakit sa katawan nun. So like I said, tiyagaan lang. Kailangan magtiyaga para mainilaga. Kumbaga, since ako part-time lang ako, kung free lang ako tulad ngayon Sunday, normally may overtime ako sa pinagtatrabuhan ko sa NHS, pero sa ngayon walang naibigay sa akin. So imbis na maging zero yung income ko in the morning, meron tayong another option na pag-deliver. So hindi tayo zero in the morning. So mamayang hapon naman, panibagong trabaho naman tayo. Balik tayo sa NHS, sa hospital. Yun ang ating main job. Kumbaga, main job, yun ang bread and butter ng aming family. So ang aking wife nagtatrabaho din sa NHS as a nurse. In fact, she's a very very good nurse because she can work anywhere. So very proud of her. Kasi nga sobrang tiyaga din yan, sipag pa. Pagdating sa bahay, nagtatrabaho pa yan. Siyempre, mga gawaing bahay. Katulad niya, minsan long day, kaya ang pambawi natin sa kanya, masahe. Kailangan natin magtulungan, kumbaga. Right, so kararating lang natin dito kay Amanda. Tingnan natin. Hello, delivery please. Thank you. Second floor. My friend. Hello, good morning. Oh, yan. Kada-drop off lang natin, meron tayo agad. So, kunin na natin to. Alright, so pang-ilan na natin to? Pang-apat. So, 1,
1.5 miles away. So isa itong deli, or ibig sabihin sandwich bar / coffee bar. Ang tawag sa kanya is Corner Cafe. So magta-travel tayo papuntang Kearsley. So susunod siyang bayan after Swinton. So ang Kearsley is already Bolton, hindi na siya Swinton. Lahat may ton. Ayan, so makikita nyo medyo makulimlim ngayong araw na ito. Dumumi pa yung video natin. So pick up sa Corner Cafe and then babalik ulit sa Swinton, which is good. Hindi na tayo lalayo ng ating zone. Okay, so kapipick up lang natin sa Corner Cafe. So may waiting time tayo na 5 minutes din yata yun. Pero ang good news, pabalik ito sa Swinton. So hindi na tayo lalayo nga sa ating home base. At isa pang good news, na-attain natin for the first time in ages ang 22 pounds per hour. So medyo sinwerte tayo today. So kung i-convert natin ang 22 pounds sa Philippine peso is, sabihin natin between 1.6 to 1.7 pesos. Alam ko mga less than 1.7 ganyan. So not bad for the first hour ng ating pagde-delivery. So weather check, sadly umuulan, pero maganda yan dahil ang mga Briton pag umuulan they stay at home, which is good dahil if they stay at home magugutom sila, yun, order sila. Ngayon pag umaaraw nasa labas sila. So para sa aming mga food delivery drivers, riders, dahil ang aming basihan para maging busy is weather. Dahil nga pag umulan, yun na nga, most of the customers stay at home. So kahit na mahirap ang pag-deliver pag umulan, mas better, lalo na pag winter, sus, napakaginaw. Maginaw na, nag-i-snow pa, madulas ang daan, pero dahil nga ang mga customer nasa loob lang ng bahay, so tinatamad silang lumabas, nagpapa-deliver sila, which is good for us. So hopefully this morning magtuloy-tuloy ang ating magandang pag-umpisa, dahil nga first hour natin naka 22 pounds tayo sa 4 na orders. Okay, so kada drop off lang natin ng pang-4 natin, ano? So as soon as ma-complete ko yung drop off, aba, tignan nyo nga naman, meron tayo agad McDonald's. So 5 sunod-sunod na orders tayo, which is very very good, very very good. So hopefully pagdating natin sa McDonald's wala nang waiting time, tapos pick up and then drop off, and then sana ulit meron ulit tayong makuhang pang-6. So ito yung pang-5 natin, tayo ng McDonald's. Ito yung pang-5 natin. Magkano siya? £5.11. Ganda, no? £5.11 per 5. Sunod-sunod pang 5 trip.
Right, so kapipick up lang natin ng McDonald's. So may waiting time na 4 minutes. So while waiting, nakakuha tayo ng Uber Eats, which is the same way kung saan ako magda-drop off ng ating Just Eat. So basically it's 2 in 1. So isang Just Eat order plus isang Uber Eats order. Supposedly nga dapat 3 yun eh. Kaso yung isa maghihintay pa ng a few minutes. So kinancel natin yung isang Uber Eats. So isa lang ang kinuha natin. So allowed naman mag-cancel. So kada drop off lang natin yung order ng Just Eat. And as soon as na makomplete yung drop off, meron tayo ulit Greg's. So kailangan natin i-deliver muna itong Uber Eats. So kailangan tayo magmadali, otherwise baka i-cancel lang Just Eat up yung aking Greg's order. Number 7. So ito yun. Number 7. Nasa corner siya, nasa dulo. Close. Caution, road with restricted access. Medyo magaganda yung bahay dito ah. Para siyang isang village. So punta na tayo sa Greg's ngayon dahil baka makancel yung ating order. So yung biyahe na Uber Eats na yun is £3.80. So it's not bad. So gagawin ko ngayon, offline muna natin ang Uber Eats para hindi siya storbo. Yan, offline na. So kailangan na tayo magmadali papuntang Greg's. Maganda itong lugar na to kasi merong pond or lake dito sa pababa sa kaliwa. So dinala ko yung mga bata dyan dati kasama si Mrs. Nag-duck watching kami. So ang tawag dito Clifton Country Park. So nilagay ko siya sa mga shorts ko. So if you wanna watch that, Clifton, marami siyang swans, ducks, geese. So ito yung ating pang-pitong order. So bumalik tayo sa Greg's. Magkano ito? £4.71. Gumanda ang panahon natin, wala na yung ulap. So kada drop off lang natin yung ating pang-pito na orders. At meron na naman tayong pang-8. So babalik tayo ulit sa Greg's. Okay, so balik na naman tayo dito sa Greg's. Right, so kako-complete lang natin ang pang-8 natin. And then going back here sa Swinton Town Center car park, and nakakuha tayo ng £6 na Morrison's Cafe.
Kukunin ba natin to? Aba, syempre, kukunin natin yan. Ang problema, papunta siya sa Kersley. Okay lang yan, di yan problema, basta may kita. Right. Nandito tayo sa Morrison's Cafe. At sana walang hot drinks dahil nagkakaroon na spillage. That one's not even ready yet. That's fine, I'm gonna wait. Not even ready. It's only just come down. It's only just come across. That's fine. Right, so kagagaling lang natin ng Morrison's Cafe and sadly naghintay tayo ng 12 minutes. Sayang ang oras because time is money. So ang drop off point natin is 2.8 miles away, so that's around 7 minutes. So matatapos na ang ating shift sa Just Eat at 11:45. So tamang-tama, malamang last trip na natin ito dahil sa ngayon wala akong nakikitang extension sa Just Eat. Tama, walang extension. Ay nako, sayang yung oras sa Morrison's Cafe. Alam nyo, sa madalang lang ako pumikap sa Morrison's Cafe, pero every time na pumikap ako sa kanila, palaging ma-issue. Yung ibang staff nila rude. Pag nagbibigay sila ng hot drinks, palaging may spillage dahil hindi nila nilalagyan ng proper lid. Takip yung kanilang hot drinks. So ang kagandahan nito, itong trip na ito is 6 pounds 9 pence. So 6.09 pounds. So not bad dahil naghintay naman tayo ng medyo matagal. So ang drop off point natin is Kersley again. Tayo. So kanina umaraw ng konti at ngayon bumalik na naman ng ulap. So ganito palagi sa Manchester. Minsan isang araw uulan, araw mag-i-snow, mag-i-hail, isang araw lang yan. Ridiculous. Pero kailangan nating mag-adapt. Dito na tayo nakatira. Okay, so katatapos lang ng shift natin and ang earnings natin sa pagbibiyahe ng almost 3 hours nakakumita tayo sa Just Eat Up ng 43 pounds and 15 pence. Sa Uber Eats Up, isang biyahe lang 3.8 pounds. So ang total niya sa both accounts is 46 pounds 95. So i-divide mo siya sa 2.5 hours na biyahe. So kumita tayo ng 18 pounds 78 kada oras. Okay, that's it for today. Thank you very much for watching and I hope to see you soon. Bye!